Good evening po sa bawat isa. Muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon ngayong gabi na makasama namin kayo. Tayo sama-sama ulit makakapanambahan ngayong araw ng Miyerkules para sa ating pong online corporate prayer. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito, no, na maaari nating ilapit muli sa Panginoon ng sama-sama bilang isang iglesia, bilang isang pamilya ang ating mga panalangin ngayong gabi. Ako naniniwala ko na maring ilan sa atin mapasok na, may mga kanya-kanya rin naman mga gawain, pero alam ko, naniniwala ko, excited ang bawat isa upang tayo manalangin. Amen po ba? Ang papansinin niyo po, ngayon po ay November 25 na po. We have 30 days before Christmas. At alam ko, mas magiging busy ang bawat isa sa atin. Pero nawa, ngayong gabi, higit nating bigyan ng panahon ang ating sama-samang pananalangin. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Pagkatiwala po natin ang ating panambahan sa gabing ito. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapala at paggabay sa bawat isa, sa aking mga kapatiran na nakikisama sa amin pong sama-samang pananalangin ngayong gabi. Patuloy naming ipinagpapasalamat, Lord, ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa. At ang panalangin namin ngayong gabi, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, hayaan niyo, Lord, patuloy kaming ma-remind, Lord, kung gaano kahalaga ang panalangin at sa amin pong sama-samang paglapit sa iyo mamaya, Lord, sa aming mga ipagpipray. Hayaan niyo, Lord, kayo higit na maluwalhati at Lord, may encourage kami, lalo kaming lumakas sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, papansinin natin, no, ang topic ng prayer madalas pag tinitingnan natin, parang napaka-basic, no? Kahit naman sa ang church yata, lagi natin dinidiscuss yung topic na yan. Sabi din, no? It may be that basic, but still, it's a very exciting one. Bakit? Kung alam po natin kung ano maidudulot nito sa buhay natin, no? Alam natin, sige, pray tayo kapag kakain, pray tayo pag aalis, pero there's more to that kung titingnan natin. Ang buhay natin, napakahalaga bilang isang Kristiyano. Sabi nga, no, lagi natin ito narinig sa mga maraming nagtuturo at mga ngaral. Sabi nga, ang panalangin, it's just like breathing. Ito yung paghinga natin. Kung tayo, humihinga tayo para mabuhay, every time we come to God in prayer, yun ang buhay natin, mga kapatid. No? Ariniwala ko, you would agree with me. No? Sabi pa nga dito, no? It's always comforting to know when we come to God, anytime we need our help through prayer, sabi doon, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dahil lumalapit ka kay Lord, nagpipray ka dahil may kailangan ka. You just want to open your heart. No? Ako, maaaring ilan sa atin ngayon, may mga nararamdaman tayo. We may go through some things in life right now. No? Hindi lang dahil sa pandemic, but sa everyday life natin. No? Sabi doon, we can always come to God. He is always available. Sabi dyan, no? Hebrews 4:16, sa easy-to-read version, basahin natin. Sabi dito, with Jesus as our high priest, we can feel free to come before God's throne where there is grace. There we receive mercy and kindness
to help us when we need it. Sabi doon, lalapit tayo sa Panginoon in prayer. Sabi doon, andun siya, we can always find grace. May biyaya. Sabi doon, hindi tayo lumalapit kay Lord na empty-handed siya. Lagi siya may binibigay na biyaya sa atin. At sabi doon, He is there to help us at ipakita yung kabaitan niya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya tonight, mamaya magpe-pray tayo. May mga certain items tayo ipagpe-pray. But higit pa doon, no? Lalapit tayo sa Panginoon every time we pray. Hindi lang to every Wednesday, but ginagawa na ito as part of our life bilang mga Kristiyano, bilang kanyang mga anak. No? Mahalaga dito, sabi dito, we are to take this privilege seriously. Especially nga ngayon, troubled times talaga tayo ngayon, alam natin yan. Lahat tayo, apektado tayo ng mga pangyayari sa ating paligid, no? But wag natin kakalimutan, mga kapatid, no? Prayer is life, no? Buhay natin yan. Alam niyo po, ngayong gabi, meron lang po akong simpleng i-share sa inyo bago tayo pumunta sa ating panalangin, sama-sama. Ito, napaka-familiar na verse, no? Kung titingnan natin, no? It's sa Jeremiah 33 verse 3. Alam niyo po, sa pag-aaral natin about prayer, maring ilan sa inyo, ilang beses nyo narinig tong verse na to sa mga itinuturo. But this evening, tingnan po natin, no? Ano yung mga bagay na ginagawa ni Lord every time dumalapit tayo sa Kanya sa panalangin. Nawa makita natin yung fresh perspective mula sa salita ng Diyos, no? Basahin po natin Jeremiah 33 verse 3 sa New King James, no? Sabi diyan, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Very familiar, tama po ba? Gusto ko pong bigyan ng note yung sinabi po diyan na mighty things, no? Sabi niya, no? Great and mighty things which you do not know. Sinabi po diyan is those are inaccessible things. Mga bagay na you can't access or hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo alam. Those are things na pwedeng ibigay ng Lord sa atin every time we come in prayer sa Kanya. So sabi nga dito, no? We do one thing, that is to pray, no? And God does four. We call to God in prayer, and then God. Ito na. Tandaan po natin, tonight, lalapit tayo sa Panginoon. Pero, lalapit tayo sa Panginoon, isa lang ang ginawa natin. Pero 4 ang pwede pala niyang gawin pag tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin. Number 1, tingnan natin. Number 1, He answers. No? Tingnan natin sa verse, no? Ang sabi diyan, "Call to me," malinaw, "and I will answer you and show you great and mighty things." No? Naalala po natin diyan, no? Sa Psalm 34 verse 4, si David nung nanalangin siya sa Panginoon. Sabi diyan, Psalm 34 verse 4, basahin natin. Sabi ni David, "I prayed to the Lord and He answered me." Wow, no? "And He freed me from all my fears." Sino po sa atin ngayong gabi, maring nakakaramdam kayo ng takot, may pangamba, maring may pag-aalinlangan kayo sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Ba't di natin gayahin si David? Lumapit siya sa Panginoon, nanalangin siya sa Panginoon. At sabi ng verse, no? "He answered me. He freed me from all my fears." Alam niyo po, siguro napaka-simpleng bagay na gawin natin, no? Every time, kung nakakaramdam man tayo ng takot, alam niyo po, hindi naman siguro masamang makaramdam ng takot dahil pakiramdam yan. But what will you do when you feel afraid? Si David, lumapit siya sa Panginoon at nakita po natin, tinugon siya ng Panginoon. "He answered me," ang sabi ni David, "and He freed me from all my fears." No? Jeremiah 29 verse 12. Ito alam ko napaka-familiar na verse din, no? Pag inurong po natin yan sa verse 11, yung favorite natin, no? "For I know the plans I have for you." Alam po natin yan. Pero tingnan po natin yung verse 12. Ang sabi diyan, "Then you will call to me, you will come and pray to me." Sabi ni Lord, "and I will answer you." Alam niyo mga kapatid, tonight, lalapit tayo sa Panginoon. O hindi lang tonight, every time lalapit tayo sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin, there is always assurance, siya ang Diyos. Siya po ang ating Diyos na laging tutugon at laging sasagot sa atin. Amen po ba? Nawa, lagi po nating isipin, no? Maring may mga tao tayo nilalapitan. Minsan, siguro may tinatawagan tayo. May mga cellphone tayo, may mga telepono. Parang, bakit di niya ako sinasagot? Ang dami ko nang tawag sa kanya, puro missed call, no? Pero tandaan po natin, every time we call to God in prayer, He is always there to answer. Maalala po natin yung sa mga preachings before, no? Kung paano tumutugon ang Lord. Reviewin po natin. Number 1, paano siya tumutugon?
How does God answer us in our prayers? Number one, it could be direct. Nag-pray ka ngayon, Lord, kailangan ko nito. Tumugon agad si Lord. That's number one, no? Direct po yun. Number two, denied, no? Parang ang sakit naman yata nun. Pero tandaan po natin, no, every time God answers us, He knows what's best for us. Maring iniisip ng Lord, kung hinihingi natin ng isang bagay hindi niya binigay, alam niyang hindi yun para sa atin. So, ang reminder sa atin, mga kapatid, no, wag natin ipilit. Maring minsan iniisip na, hindi, gusto ko talaga yun eh. Gusto ko yung bagay na yun. Pero alam niyo po, tandaan po natin, God knows best. Alam niya lahat. So kung ano man po ang hinihingi natin sa Panginoon, lagi natin ipasiyasat sa Lord yung puso natin. Number three, maaring hindi lang siya direct, hindi siya denied, it could be delayed. Humingi ka kay Lord ngayon, pero Lord, parang ang tagal. You need to wait on God, mga kapatid, no? Maaring may mga bagay tayong hinihingi na ng ilang taon sa Panginoon. Maligtas yung ating mga parents, mga kakilala natin, yung pamilya natin, ilapit natin sa Panginoon yon. At wag tayo manghinayang, wag tayo manghinawa na lumapit sa Panginoon. Hintayin natin. Number 4, sabi nila, wearing, it's a disguise. No? For the sake of alliteration, no? Na maaring humingi ka ng isang bagay sa Lord, pero iba binigay niya. Bakit? Kasi mas alam ni Lord kung ano yung mas makabubuti para sa atin. Amen po ba? But the thing, God will always answer us. Amen po ba? Pangalawa, hindi lang siya tumutugon. He not only answers. Number 2, sa verse pa rin, no? He reveals. Saan part niya, no? Call to me, and I will answer you, and show you. Ipapakita ko sa'yo. I-reveal ko sa'yo. No? Babalikan uli natin si David, no? Si King David. Sabi niya, Psalm 27, verse 11. Sabi niya sa easy to read version, I have enemies, Lord, so teach me your ways. Show me the right way to live. Yun ang panalangin ni David. Sabi nga, no, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kung may kaaway man tayo, masama tayo. Tandaan natin, no, siguro we live in a fallen world, hindi perfect lahat, but still, alam din ni David yon. Pero ang panalangin niya sa Lord, show me the right way to live. Dito, tandaan po natin, every time we come to the Lord, pangalawa, makikita natin, may gustong ipakita ang Lord sa atin. Every time He answers us, He shows us something para makita natin, i-reflect natin sa buhay natin. Si Moses, no, nag-pray din siya sa Lord. Same thing. Tingnan natin, Exodus 33 verse 18. Verse 18, sabi diyan, Then Moses said, I pray, show me your glory. Diba? Ito, hinihingi ni Moses sa Diyos that time, no? Nung nandun sila, nasa bundok siya, sabi niya, Lord, show me your glory. Gusto kong makita ang kaluwalhatian mo. Tandaan po natin, Moses is bold enough to ask God na ipakita yung glory sa kanya. Tandaan po, that time sa Old Testament, sabi nga dun sa verse, pag binasa natin ng tuloy-tuloy, sabi ni Lord sa kanya, hindi mo pwedeng makita yung mukha ko kasi mamamatay ka. You can only see my back. Kaya nga sabi dun, no, iuurong siya ni Lord. Pero ngayon, alam natin, sa New Testament, nung dumating si Jesus, nakita natin siya, hindi lang mukhaan, nakita natin siya completed. Ngayon, nasa buhay natin siya nung tinanggap natin siya. Amen po ba? Pero makita natin yung bold prayer doon ni Moses, show me your glory. Diba? At kung titingnan natin kung anong ginagawa ni Lord sa buhay natin, every time we come to God, nagpapakita siya ng mga bagay na dakila sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ngayong gabi ako naniniwala ko sa paglapit natin sa Panginoon, may mga bagay siyang gustong ipakita sa atin. Nawa handa po ang ating mga puso. Handa yung mga buhay natin para tanggapin yon. Amen po ba? Pangatlo, no, hindi lang siya, He doesn't only answers and reveals. Thirdly, He demonstrates. Basahin uli natin, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Bibigyan nating emphasis yung great and mighty things. Ano yung mga dakila, no? Mga dakilang bagay na gustong gawin ng Lord sa ating panalangin tonight. No? Sabi nga, may tanong ako dito, no? What are the great and mighty things that you have been waiting or longing in your life? Maring may hinihingi ka ba o gusto mong makamtan mula sa Lord sa iyong mga panalangin? Sabi doon, no? Maybe it's time for us to level up our prayer life. Maring minsan, nag-pray lang tayo pag kumakain or pag magkakasama tayo. Pero nawa, ang encouragement ko po sa bawat... Ako, alam niyo po, personally, naging encouragement din sa akin ang message na to, no?
Na it's not because you're too prayerful. You can never be too prayerful because you're talking to your God. You're talking to your Savior. Sabi nga, no, you are talking to your Daddy God. Diba? Sabi nga tayo, kung meron tayong isang taong mahal, magsasawa ka bang kausapin siya? Ako, I doubt hindi. Of course, if we love God, naniniwala tayo, hindi tayo magsasawa, lumapit sa Kanya. At sabi dito, He is there to demonstrate great things to us. No? Si Jeremiah 33 verse 6 to 8, basahin natin. Ano yung mga great and mighty things na gusto ipakita ni Lord sa Israel? Sa Living Bible, basahin natin ng verse 6 to 8. No? Nevertheless, the time will come that I will heal Jerusalem's damage and give her prosperity and peace. I will rebuild the cities of both Judah and Israel and restore their fortunes. I will cleanse away all their sins against me and pardon them. Titingnan natin, may tatlong bagay na gustong gawin si Lord dito sa Israel through this verse. No? Number 1, there is health and cure. No? Sabi sa verse 6, health and cure. No? Mari ngayon, mananalangin tayo sa Panginoon. Hindi lang yung mga panalangin natin, yung Kanyang tutugunin. No? Maring there is health and cure within us. Mali natin, no? Tugunin ni Lord. Talagang yung COVID-19 na yan, mawala na yan. Imposible ba yon? Of course, hindi. Kayang-kaya ni Lord yan. But of course, it's for us to come to Him in prayer. No? Health and cure. Number 2, sa verse 7, makita natin, liberation from captivity. Kalayaan. There is freedom. And every time we come to God, naniniwala ako, ibinibigay ni Lord through His Spirit of freedom. No, sabi doon, lumalapit tayo sa Panginoon at Lord, ano man yung mga nagbibigay na kabigatan, ano man yung mga agam-agam natin, naniniwala ko, binibigay ni Lord yung freedom. No? And of course, number 3, ito napakahalaga din, no? There is forgiveness of iniquity. Kaya nga every time we come to God, no, lumalapit tayo sa Panginoon, we can always assure, kung times nagkakasala tayo, kung tatanungin nyo naman yung mga kasama natin, no, Brad, hindi ka ba nagkakasala? Parang ang hirap marinig, sabi niya, Brad, hindi na, perfect na to eh. Of course, hindi. Alam natin na may times pa rin sumasabit tayo. May times talaga po nagfe-fail pa rin tayo. But we know, and for sure we have a God who is there to forgive us. At sabi doon, yun ang pangako niya sa Israel, there is forgiveness of iniquity. Yun yung mga bagay, na mga dakila at mabubuting bagay na gusto ipakita ng Lord sa atin. He is there to demonstrate that to you. And tonight, ako naniniwala ko, God will demonstrate something good sa buhay natin, sa ating paglapit sa Kanya. Amen po ba? Lastly, hindi lang siya tumutugon, He answers, hindi lang siya nagre-reveal, hindi lang siya nagde-demonstrate, no? Lastly, though it's not the least, pang-apat, sabi dyan, He surprises. No? Basahin ulit natin, Jeremiah 33 verse 3, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. No? Sabi nga, no, kung may isang bagay kang alam, masusurprise ka ba? Brother Mike, alam ko na yun eh. Hindi na nakaka-surprise yun. Ano yung nakaka-surprise? Siyempre yung mga bagay na hindi mo alam. Uy, ganyan ka pala, na-surprise ako. Or halimbawa, hindi mo alam. Nagpunta ka sa isang lugar, bigla may nag-surprise sa'yo, bigla kang trinit or something. Uy, na-surprise ako. Diba? That's something you don't know. Wala kang idea. Alam niyo po, every time we pray and we come to God in prayer, naniniwala ako maraming bagay na gustong gawin si Lord para i-surprise tayo. May mga bagay tayo na matagal natin pinagpipray, darating yung tamang time at God's perfect time, ibibigay ni Lord. Minsan tayo na surprise pa tayo, uy, ito pala yung blessing na pinagpray ko for so long at ibinigay ni Lord sa akin. Amen po ba? So tonight, naniniwala ako, maliban sa mga prayer list natin, sa ating everyday prayer, naniniwala ako po personally, no? Sa amin dalawa ni Edith, no? Ako maraming mga surprises na ginagawa si Lord sa buhay namin personally. And we're very thankful for that. Ako naniniwala ko sa buhay ninyo, sa buhay nating lahat sa iglesyang ito, God is there to surprise us. Basahin natin, Ephesians 3:20. No? Ito, siguro, basahin natin. Sa Passion Translation, napakagandang translation, no? Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Amen po ba? Maring may mga hinihingi tayo kay Lord, may mga ine-expect tayo ngayon sa panalangin natin sa Panginoon.
alam niyo po, this is the time for us to expect. Maring tayo, hindi tayo nag-hope or nag-expect. Alam niyo po, mga kapatid, tonight, I encourage you, expect great things from God. I-expect mo yan dahil si Lord kaya niyang ibigay yan sa'yo. Amen po ba? Sabi pa dito, He can do something beyond and a lot greater than what you think or imagine. Maring may hiningi tayo, ito yung naabot nung kaisipan natin. But sabi nga, no, God can do something even beyond the things that you can't think. Gano'n po kadakilat, gano'n kamakapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ilapit po natin yan sa ating panalangin. Last verse, sabi dito, Mark 11:24, no? Last verse na to, no? Last verse, sabi dito, for this reason, I am telling you, whatever things you ask for in prayer, sabi dyan, no, naka-enclose, in accordance to God's will, believe with confident trust. Sabi doon, wag lang tayo maniwala. But sabi doon, magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin talaga that you have received them and they will be given to you. No? Ako, naniniwala ako ngayong gabi, nawa na-refresh ang bawat isa. At naniniwala ako, there is excitement na ini-stir ng Lord sa puso natin sa ating paglapit sa Kanya. Amen po ba? Ngayong gabi, lalapit tayo sa Panginoon, no? At ipagkatiwala natin sa Kanya ang Kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong gabi. Aming Ama, nagpapasalamat kami for reminding us na Lord, every time we come to you in prayer, you are always there. You are attentive to our cry. You are attentive to our voice. You're always listening to us and you are always there to answer us. Nagpapasalamat kami, Lord. Hindi ka lang tumutugon sa aming mga panalangin. You are there to reveal things that you want us to be, Lord. At hayaan nyo, Ama, makita namin yun ng malinaw, Ama. At Lord, hindi lang yun. You are there to demonstrate your goodness, your perfect love, your great and mighty works, Father God, upon our lives. At nagpapasalamat din kami, Ama, every time we come to you in prayer, you are there to surprise us with your goodness, with your perfect love. Lord, tonight, nagpapasalamat kami at alam namin, these words will be of encouragement to us na lalo kaming mananalangin, lalo kaming lalapit sa iyo, hindi kami magsasawa dahil alam namin, andiyan ka, you're always there to guide us, to bless us every time we come to you in prayer. Lord, ito pong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pananalangin. We have our prayer items po. Samahan niyo po ako sa ating panalangin ngayong gabi. Una po ay ilalapit po natin sa Panginoon ang ating bansa at ano man yung mga current events na nangyayari po sa atin. Let's pray for our leaders para po sa ating bansa. Let's pray even yung ating current situation about COVID and other related events po natin sa ating bansa. Sundan na lang po natin ito sa ating screen at sabay-sabay po tayong manalangin.
Ngayon naman po, ating pong ilapit sa Panginoon yung ating iglesia. At sa ating pong panalangin para sa ating iglesia, ilapit din po natin yung ating mga manggagawa mula po sa ating pastor, sa ating mga workers na nandito po. Para nga, especially nga po ito pong mga ginagawa nating online services. At ipag-pray din po natin yung ating worship center and ibang items po na nakikita po natin sa ating screen. Sige, lumapit po tayo sa Panginoon. Ngayon naman po, ilapit po natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Let's pray even for our families. No? Or maaaring may mga iba po kayo naising ilapit sa Panginoon ngayong gabi. Now's the time. Sabay-sabay po nating ilapit sa ating Panginoon.
Sige po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa gabing ito. Naniniwala tayo, tinugon tayo ng Panginoon. Tayo po ay magwakas na sa ating panalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami ngayong gabi na kami inyong sinamahan. At Lord, salamat dahil kami inyong tinugon at naniniwala kami, Lord, na marami kang nais gawin sa buhay ng bawat isa. Ngayong gabi ay sa namin pinagkakatiwala ang aming maidnalangin sa inyo para sa aming bansa, sa aming iglesia, at para sa Lord, sa bawat isa sa amin, even para sa aming pong mga pamilya. Hayaan nyo, Lord, na patuloy po namin i-enjoy ang bawat sandali every time na lumalapit kayo sa aming pong mga panalangin. At hayaan nyo, Ama, sa aking mga kapatid na nanonood, Lord, sa aming pong sama-sama panalangin ngayong gabi, naniniwala kami we have that joy that comes from you, knowing you are the God who answered us, you are the God who revealed great things to us, you are the God who is doing great and mighty things to us, at naniniwala kami, Lord, surprises are there because you are the God who is answering our prayers. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo namin pinagkakatiwala lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po.